Magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay share ko sa inyo ang paninda namin sa aming munting tindahan sa harap ng school. Ito ay gumawa po ako dito ng iba't ibang kulay ng ating biko para attractive ito sa ating mga customer, lalong-lalo na ang mga customer natin dito ay mga bata. Kaya naman magugustuhan nila ito. At hindi nga ako nagkamali dahil wala pang isang oras ay naubos na po itong ating paninda. Kaya naman samahan niyo po ako at ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa o magluto ng simpleng biko pero napakasarap nito. Hindi ko na patatagalin pa, umpisahan na natin. Ang ating gagawin dito ay huhugasan po muna natin itong ating malagkit. Dito ay gumamit ako ng 1 kilo. Hugasan natin po ito ng 3 beses hanggang sa ito ay malinaw na ang kanyang tubig or malinis na ito. Pagka mahugasan na natin ito ng 3 beses, ngayon ay ilalagay naman na po natin dito ang ating mga ingredients. Bago natin isalang, kailangan lahat ng ingredients ilagay na po natin para hindi tayo mahirapan. Naglagay ako dito ng 6.5 cup ng ating pangalawang gata. And then, naglagay din po ako dito ng ating sugar. Dito ay gumamit tayo ng 1/2 kilo ng ating wash sugar para mas mura. Hindi tayo gumamit dito ng white sugar. Wash po ang ginamit natin para mas mura tayo. Then, naglagay din po ako dito ng konting asin or 1 tablespoon. Ayan, yung 1 kutsara na asin. Then, para mas masarap, maglalagay tayo ng evaporated milk. Napakaliit lang yung maliit na size ng ating evaporated milk. And then, ang ating pangpalasa, vanilla extra. And then, ang gagawin natin dito ay pagsasamahin lang natin, hahaluin lang muna natin ito bago natin isalang. So, pagka naisalang natin, takpan muna natin ito ng saglit. Pagka makita nyo kumukulo na, tanggalin nyo ang takip at haluin lang po natin ng mabuti ito. Pagka nahalo na ng mabuti, takpan ulit yung takip nito hanggang sa kumulo na siya. Pagkakulo, haluin ulit kasi hindi natin maiiwasan sa ilalim nito ay masusunog. Yung malagkit kasi mabilis na pasunog po ito. Kailangan nating haluin ng mabuti. Then ngayon, pagka wala ng tubig, tsaka na po natin ilalagay ang ating kakang gata. Bakit nga ba natin pinanghuli ang ating kakang gata? Para mas creamy or magmamantika itong ating biko. Napakasarap nito. Kahit simple lang ito sa mga ingredients natin ay masarap na. So pagka mailagay na natin, takpan natin muna, haluin, takpan, hanggang sa wala ng tubig, iin-inin lang po natin ito. Papansin nyo na wala ng tubig pero kailangan pa rin natin haluin kasi sa ilalim ay mamumuo nga o magkakaroon ng tutong. So, okay na yan at palalamigin lang natin. Ngayon ay gagawa naman na tayo ng ating latik. Sa ating latik ay gumamit tayo ng 1 cup ng ating kakang gata. Napakasimple lang ang pagluto ng biko. Hindi na kailangan pang pahirapan ng sarili. Dito ay gagawa na tayo ng ating latik. Sa ating latik ay gagamit tayo ng 1 cup na kakang gata. Yan, napakadali lang lutuin ito. Pakuluan lang pero habang kumukulo ito, kailangan ay nahalo natin ito. Dahil nga po, masusunog agad. At dapat ang inyong apoy ay alalay lang. Hindi po malakas kasi po napakabilis lang po nitong tumutong itong ating kakang gata. Napaka-ingat lang ang pagluto nito dahil kapag masobrahan ng apoy, ito ay masusunog agad. Mapapansin nyo na medyo wala na, konti na lang ang gata. Malapit na po yan. Malapit na po ang ating latik dyan. Napaka-dali lang. Ang akala ko noon pa napakahirap gumawa ng latik pero sobrang dali. Kahit baguhan ka lang, kayang-kaya mong lutuin ang latik na ito. Napakasarap kapag ito ay ilagay natin sa ibabaw ng ating biko. So, ito na. Natapos na nating lutuin ang ating latik. Pag napapansin nyo na ganyan ang kulay niya, hanguin nyo na yan. Tanggalin nyo na yan sa apoy dahil mabilis lang po yan masunog. Pagka okay na lahat, ngayon ay hahanda naman natin ang ating bilao. Sa ating bilao ay size 14 po ito. At nilagyan natin ang dahon ng saging para mas attractive. At kakanin nga po ito, dapat may dahon ng saging palagi. So, ang gagawin lang natin dito, didesign na natin yung ating gilid ng dahon ng saging para nga attractive sa lahat ng mamimili. At dahil nga target natin mga bata ang bibili nito, dahil ibebenta natin ito sa labas ng school, kaya gagawin natin kakaiba ang ating biko.
Pagka okay na yan at na tapos na nating designan ang ating lagayan, ngayon naman ay paghahati-hatiin na natin itong ating nilutong biko. Dito sa isang kulay, sa bawat kulay ay 2 cup po ang ginamit ko. Dito ay gagawa tayo ng 4 na kulay. Siyempre hindi mawawala ang ating ube. Sa ating ube ay gumamit ako dito ng 1 teaspoon lang po. And yan lang po ang paggagawin natin. Haluin lang natin ito at pagka okay na na-combine na natin, maayos na ang pagka-mix at nawala na at lahat na ay naging ube, yan ay okay na. So pagka okay na, dito naman tayo sa isa. Dito ay gumamit din ako ng buko pandan or kung wala kayong buko pandan, okay lang po ang food color dahil masarap na po itong ating biko kahit wala na pong pang flavor pa. At imimix lang natin pa. Ulit-ulit lang po natin yan gagawin hanggang sa lahat na ay maging green. Pero kung mayroon naman kayong pang flavor na buko pandan, mas masarap din po yun kapag yun ang ilagay nyo. Pagka okay na yan at nahalo na natin, dito naman ay mango flavor naman ang gagawin natin. Or kung wala kayong mango flavor, nagtitipid kayo, okay lang din po na food color na lang. Dahil nga malinamnam na itong ating biko, kaya pwede na po ito na wala na ring pang flavor ang gagamitin nyo kahit food color na lang pagka gusto nyo talagang makatipid. At alam nyo mga kawaray, itong ating biko na ubos agad kahit 1 oras pala or wala pa 1 oras na ubos na natin. Then, gumamit din po ako ng pink color. Ang gagawin natin dito ay i-arrange na natin ito depende sa kulay na gusto nyo. Depende sa pagkaayos ng inyong biko nga. Ang akin kasi gusto ko mas marami ang purple or mas marami ang ube dahil mas favorite ko yun. And then, nilagay ko naman ang ating yellow. Depende sa inyo kung paano maging maganda or attractive sa mga mamimili. Kung paano kayo maging creative sa pag-design sa inyong bilao, nasa sa inyo na yan. At dahil nga, ayan, napakaganda na pagkaganyang kulay ang gamitin nyo. Green, pink, and then yellow, and then purple, napakaganda. At talagang mapapabili ang mga bata nito. At syempre, hindi lang bilao ang pwede nating lagyan dahil napakarami nga ang magagawa natin sa 1 kilo. Dito ay inilagay ko din po siya sa ating baking pan. Ang kanyang size ay size 12 po ito. Then, inarrange na lang ulit natin ito ng iba't ibang kulay din para mas madami pa po tayong pagbibentahan. Ang nagastos nga pala dito sa ating recipe na ito, sa biko na ito, ay 157. Pero, nabenta ko po ito ng 400 pesos, di ba? Napakalaki ng naging income ko dito sa ating biko. Kung araw-araw nating gawin ito, malaki po ang kikitain natin. Kahit ilagay nyo lang sa labas ng bahay, or ipa-order nyo po ito sa inyong mga Facebook, kaya i-post nyo lang po ito. Napakadami na po ang mag-order sa inyo. Nga pala, kung gusto nyo pong hiramin ang aking mga picture na ito, ipinost ko po ito sa aking FB account. Dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Cabikes. Hiramin nyo po lahat ng picture ko at pwede nyo po itong ipang-post sa inyong mga FB. So, ang gagawin lang natin yan ay slice lang natin. Ang isang slice niyan ay nagkakalaga ng 12 pesos. O syempre, kung bata ang bibili at walang pera, walang gaanong pera, ito ay sisingilin ko lang sila ng 10 piso. At malaki na rin naman po ang aking tutubuin ito. So, ayan na nga po, na-slice na natin yan. Dito sa ibabaw na yan ay ilalagay naman na po natin ang ating latik na inilagay. Alam nyo ba na itong ating biko ay tumatagal ito ng 3 days ay hindi pa siya masisira dahil masarap ang pagkaluto at napakaraming gata. Okay ang pagkaluto niya, kaya tatagal po ito ng 3 days. Kahit na hindi po ito ilagay sa rep, tumatagal po siya ng 3 days. So, eto na mga kawaray, natapos na natin. Nalagyan na po natin ito ng ating latik sa ibabaw. Napakaganda tingnan. At iba't ibang flavor ang inilagay natin dito. Kung gusto nyo nga pong hiramin ang aking mga picture, uulitin ko, dalawin nyo pong aking Facebook, Hasmin Cabikes, at i-follow nyo po ako kung gusto nyo kong i-follow. At syempre, kung nagustuhan nyo po itong aking video ngayon, ang aking vlog ngayon, i-subscribe nyo po ang aking YouTube channel para updated po kayo sa lahat ng aking mga kanin na i-upload dito.
So, eto na, dadalhin ko na ito sa aming munting tindahan at ibebenta ko na ito. At syempre, kailangan kapag nagbebenta ka, kailangan maliksi at nagtatawag din tayo sa ating mga customer kasi ito ay hindi pa nila kilala ang aming tindahan kaya kailangan natin magpakilala. So mga kawaray, salamat sa panunood nyo sa akin at sa lahat ng mga nagko-comment dyan. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na nailagay ang mga comment nyo dito sa ating vlog. Kaya naman mag-comment na kayo. At sa susunod kong vlog, ilalagay ko po ang inyong mga comment dito sa ating Madiscarding Waray YouTube channel. At ito na nga, nandito na ako sa aming munting tindahan at itong ating kapartner sa ating tindahan ay nagbebenta na ng biko. Ayan, napaka-konti na lang. Saglit lang, naubos na. Kaya naman mga kawaray, subukan nyo na po ito at hindi kayo magsisisi sa lasa. Napakasarap nito at balikan niyo po ako kung ano po ang lasa na nagawa niyo. Thank you sa inyong lahat sa uulitin at marami pa po ako ditong mga kakanin na pwede niyong matutunan sa aking sa aking YouTube channel, Madiscarding Waray. Thank you sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Sir, ilan po kayo yan, sir? Dalawa daw. Dalawa lang po?